Risa Ontiveros, eto na nga dawit sa flood control scandal. Oo, grabe. Kala ko ba anti-corruption ka? Putang ina, isa ka din palang hayop ka. At ito'y binalita ha, binalita ho ito. At ng isa rin ng senador ang nagpatotoo na lahat ng mga senador ay may ano rito sa flood control budget na to. At dalawang kilalang anchor or journalist, commentator ang nagbalita din nito. So abangan natin kung anong paliwanag. At eto na nga, Risa pala. Hindi na pala natin kasi sinagot niya na agad. Naku, delikado dahil dito, baka kasuhan tayo. Kapag inaapi pa naman si Lisa Anli Virus, kaso agad. At ito, Senator Ping Lacson, ako po, nadulas sa kanyang interview. Ay, sabi na nga ba ang isda, hindi nahuhuli sa kaliskis at sa buntot, kundi sa bunganga. So, dito muna tayo kay Madam Lisa. Ayan o. Ayan o. Oo. Kung makikita nyo dyan sa ating screen, yan, pitik-pitikin muna natin. Baka yan o. O, yan ha. May 7 million budget si Risa Ontiveros sa flood control insertion. Kaya pala hindi ka umiimik ha? O yan ha, ang nagbalita po niyan si Katon Ying at eto si Ka Jerry. Oo, hindi ako nagkakamali sa kanyang pangalan. Oo, at ang lupit nga po niyan dahil etong si Carissa tuloy. Etong si Carissa ay grabe ang kabuuan niya pong ang pagkakaalam ko ay nandito po. Lang hindi ko ata na siba. Ito po yung kabuuan na ano niya. Oo, ang kabuuan na budget. Ayan o. Wait lang, lakihan natin ha para lubos nyo pong makita. Oo, lakihan natin para kitang kita, diba? Oo, huwag ka masyadong mahiyari sa Ontiveros. Total, deserve mo yan. Ito po, no, Risa Ontiveros has 3.035 billion insertion in 2025 national budget. Ang lupit mo, Madam Risa, palakpakan. Kaya pala hindi mo masyadong iniimikan itong budget, itong national budget ng 2025. Meron ka palang napapala. Tangina. Oy, mga witness, ang dami na naman pang bayad sa inyo. Akala ko ba ang tinutinu mo? Ayan o, nasa damit mo pa, stop flooding us with corruption. Diba? Tapos involved ka pala sa wiri mo, laki ng pera mo, in fairness 3 billion. May butal pang 35 million, no? Yan ang sinasabi natin, hindi porket yan, katulad niya, mga nananahimik-nahimik, yung mga todo sita sa mga Duterte, akala mo napakalilinis na, todo puna kay pastor, bili ng witness para makulong si pastor. Tingnan ina, kung usapang deserve, kung salitang sino ba ang mas deserve na makulong? Si Risa Ontiveros ba o si pastor? Mas deserve ni Risa Ontiveros yun. Tangina, laki ng pera mo dito, girl 3 billion? Sana all. Yung sa PhilHealth nga, hindi mo pa na ano yun Tapos meron ka na naman. At eto nga yung sagot niya. Ayan. Ayan ang kanyang sagot. Wala akong bycam insertion, sabi niya. Wala saan program funds, period. Period daw. Tapos na. O wala daw. Di ba kakasabi lang ni Senator Lacson na lahat ng mga senador ay may insertion sa bycam. Di ba? Sa flood control.
sa BICAM sa budget ng 2025. So ibig sabihin sinungaling si Lacson, ganun. At sinungaling din tong dalawa na to. Eto, yung dalawa, si Katunying tsaka si Ka Jerry, dahil sa kanila nalaman yan eh. Sa kanila lumabas yung issue na yan. So ibig sabihin, Risa, sinungaling sila. Ganun na ba? Kapag ikaw yung nadidihado, sinungaling. Agad. Oo, wala daw siyang ano. Ano ibig sabihin nun? Gawa-gawa lang. Yan, anak ng teting eh. Sa yun sinasabi natin eh. 'Di ba? Sa kakadakdak mo na kesyo ganito si pastor, kesyo ganyan si pastor, putang ina, tingnan mo ngayon oh, mas masahol ka pa kay pastor. Yung ibinibintang mo kay pastor, mas masahol ka pa dun. 3 billion ngayon, kaya pala sisiw lamang sa'yo yung pagbayad ng 1 million doon kay Rene, kay alias Rene, para idikdik si pastor, eh may bilyones ka pala. Alam na this. Kaya pala hindi mo tinutumbok eh. Sa totoo lang eh, si Risa Ontiveros, isa to sa pinakamaiingay na na senador. Oo, parang ano to eh, isa din to sa mga sa mga tinatawag na duck senador. Oo, yung malihinig magpuputak. Lalong-lalo na pag sinasabing pag sinasabing korupsyon. Kasi nakatatak daw sa kanya yung anti-corruption. Pero siya rin din pala. Ang lupit, no? Ang lupit nga niyan eh. Parang yung ginagawa lang yan ni Marcos Jr. eh. Diba? Yung sinasabi nila na hindi korap ang administrasyon, walang ninanakaw ang administrasyon, Duterte lang daw ang magnanakaw. Pero nung malaman natin bandang uli, putang ina. Grabe yung nangyayaring nakawan sa administrasyon. Administrasyong Marcos. Ito, ganito, si Risa Ontiveros. Todo, anti-corruption. Ayun pa nga yung damit niya eh. Ayun pa nga yung damit niya. Diba? Stop flooding us with the corruption. Tapos ngayon, lalabas tong issue mo na to na merong 3 billion na insertion sa 2025 budget. So sino papaniwalaan namin? Ikaw, paano ka namin papaniwalaan kung ultimong witness na isinasalang mo sa hearing mo, binabayaran mo? Di ba? Tangina ka! Ay, sorry, babae nga pala to, hindi nga pala. Nadala lang ako. Sorry. Nadala tayo sa emosyon. Okay, paano? Galangin natin ng babae kahit demonyita. Diba? Liwanag. Tapos guys, sasabihin mo dito, wala kang kinalaman. Isa ka sa mga pumirma doon. Wala kang kaya pala todo list kayo nila Ping Lacson at Soto, kay Saldico at Martin Romualdez. Yun pala, dawit ka din pala. Kasabwat ka din pala sa sa nakawan. Tapos ngayon, sabihin mo, wala kang kinalaman, period. Gago, hindi pa pwede yun. Dapat imbestigahan to. Ngayon, tawagin natin. Chairman George Garcia, paging. Chairman George Garcia, where are you? Chairman George Garcia, are you there? Are you there? Kakabalita lang nito, Chairman George, baka pwede mong ma-actionan. Kahit papano, mapakinabangan ka naman namin. Are you there, Chairman George? Kasi, isipin nyo kung usapang kung usapang kay Cheese, 30 million na ibinigay daw ng kontraktor. Eto, mas masahol to, billion to. Chairman George Garcia, are you there? Paging. Abangan natin ang panayam ni Chairman George Garcia dito sa ibang mga senador na involved dito sa insertion. Abangan natin, Oo. Maganda yan. Ay, nako, eto dito muna tayo sa sa Diskaya muna bago tayo doon kay Ping Lacson. Eto, panoorin. Pero definitely, champion ng Diskaya dito.
Uy. Lalo na kung pagbabasihan natin yung mga napakarami nilang kontrata ng previous administration. Top-notcher ang mga diskaya. Itong sinabi ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay sa laki ng maaaring multang ipataw ng Philippine Competition Commission o PCC laban sa kanilang mga kumpanya. Batay sa tala ng Department of Public Works and Highways mula noong 2016 hanggang 2025, umabot sa 1,000. Ito na tayo sa 2016 na. Ito na, gumagapang na sila sa 2016. 214 na flood control project ang nakuwang kontrata ng siyam na construction companies na pagmamayari ni Pacifico at Cesara Diskaya na nagkakalaga ng halos 80 billion pesos. At kung mapapatunayan ng PCC na may kinasangkutan ito na bid manipulation at bid rigging, maaari silang magbulta ng nasa 300 bilyong piso. Well, pag nagbayad sila ng 250 million kada violation, pagka tinotal mo yan, yun nga, nakita mo, Diskaya pa lang, pwedeng umabot ng 300 billion yan. Kumbaga, we have to throw everything at these people. No? Lahat ng pwedeng kasong pwede nating i-file against these people, pa-file natin. Kasi ang kailangan managot at kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. So lahat ng pwede nating i-file against them. Kaninang umaga, inihain ng DPWH ang referral sa PCC laban sa 5 kontraktor na sangkot sa pagmamanipula, pandaraya o pagluluto ng bidding. Kabilang dito ang 3 proyekto ng Wawa Builders, 2 proyekto ng IM Construction Corporation, 2 project ng Sims Construction Trading at 2 project ng St. Timothy Construction Corporation kasamang ilang opisyal at empleyado ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office at ang 3 proyekto ng Sunwest Incorporated kung saan kasama ang DPWH Regional Office 4B official and employees dahil sa flood control project anomaly sa Nauhan Oriental Mindoro. Sakaling mapatunayang guilty, maaaring magmulta ang mga ito ng nasa 110 million pesos sa unang paglabag at 110 to 250 million pesos sa kada subsequent offense. At sa reklamo na isinampa sa 5 kumpanya hinggil sa 12 proyekto, maaari silang magmulta ng nasa 2.3 billion pesos. Putang ina nga, ba't 2.3 billion lang? Ang baba naman yun eh, di binayaran lang nila saglit yun. CCU. Parte dun sa pananagot nila, na eventually ang inihintay natin lahat, ang inihintay ng buong Pilipinas is makulong itong mga taong to. Meron din tayong ginagawa na equally important, no? Kailangan maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin. Inihayag din ni Secretary Dizon na isusumiti nila sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng mga ari-arian ng mga diskaya. Batay sa tala ng Land Registration Authority o LRA, mula sa 18 na appraised property ng mga naturang kumpanya, aabot ang halaga nito sa 1 billion pesos. If found that the proceeds used to buy these assets are from unlawful activities, money laundering activities, so yun po yung AMLA. If nagamit nila ay money laundering proceeds para dito sa mga pambili ng mga real properties na ito, then they can initiate civil forfeiture. And while this is pending, naka-freeze ito to ensure that these are protected and will not be dissipated, disposed by the parties. Sumulat na rin ng 4 na sulat ang DPWH sa surety companies para sa fund recovery na aabot naman sa 89.2 million pesos. Relevant itong termination na to kasi kailangan na nating bawiin yung kanilang mga surety bonds. Yan tanong dyan, Secretary Dizon, pag nabawi niyo yung pera, saan mapupunta? At dapat panagutin, hindi lang contractor dapat yung mga dating mga dating sekretary o dating tauhan ng DPWH. No, dapat rin yun, dapat pinapakasuhan nyo rin yun. At mga warranties. At kailangan simulan na yung pag-revoke nitong mga warranties na ito para mapagawa na natin itong mga projects na ito. Samantala, kaninang umaga ay nagsagawa ng paglagda sa Memorandum of Understanding ang DPWH katubang ang Professional Regulatory Commission o PRC. Para hindi lang mapanagot yung mga na-involved dito sa mga anomalya, kundi para din i-strengthen yung pagtutulungan ng DPWH at ng PRC para mapigilan na natin na maulit pa ulit ito sa mga susunod na taon. So, paano naman Secretary Dizon, sila Saldico at Martin Romualdez? Ba't parang nakatutok lang din ho kayo sa
Nakatutok lang din kayo sa kontraktor. Eh paano naman yung mga nasa likod ng mga kontraktor? It's not just about accountability, but it's also about safeguarding the institutions and the projects that the DPWH is doing from now moving forward. No, I think very, very important din yon. Kasabay ng kasunduan ang pag-turnover ng DPWH sa PRC ng mga dokumento para maging batayan sa pag-revoke sa lisensya ng mga profesional na sangkot sa anomalya sa flood control. Kabilang sa inirekomendang tanggalan ng lisensya ay sina dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer Paul Duya at iba pa. Kompleto na po yun, ang ebidensya. Kasi nagkaroon na ho sila ng dismissal itong mga engineers from DPWH. So ibig sabihin, nandun na po substantially ang ebidensya na kailangan din na namin. Kasi sa administrative proceedings po, substantial evidence. At nangyari na po yan sa DPWH. Benedict Samson. So yan, no? Makikita ko natin dito na ang pinupukol na naman ay puro kontraktor. So hindi rin ho natin sinasabi dito na wag kasuhan, wag managot ang mga kontraktor. Ang pinupunto natin dito, yung mga dinadawit ng mga kontraktor, asan sila? Ba't parang hindi natin nababalitaan na tinatrabaho sila? Na hindi sila iniimbestigahan, katulad nga niyan yung ibang mga congressman na nasa likod ng mga kontraktor, lalo na to si Saldico at Martin Romualdez. Anyari? Kung ganyan ng ganyan, naku po. Tapos ito, lumalabas 2016. No? Parang nagkakatotoo na yung yung nangyayaring kuno-kuno na mapupunta sa mga Duterte itong issue ng flood control. Samantalang dito nga sa pahayag ni Senator Ping Lacson, ito nga, basahin natin yung title. Ayan, iangat natin. Wait lang ha. Asan yan? Ay, di pala. Dito pala natin yan iangat. Dito natin, basahin natin. Sabihin nila kasi fake news tayo eh. Kaya kailangan natin yan. Kailangan nating iangat yung tattoo. Oo. Ang sabi kasi dito, puta na nawala. Hindi ko rin pala maiangat dito. Oo, hindi ko rin pala maiangat dito. Ang sabi kasi dito sa sa issue na to is parang iimbestigahan din ni Senator Ping Lacson yung panahon ng mga Duterte. Yun yung dito yun yung nakikita ko. Oo. So dito, saan yun? Paano ba ito maibaba? Ba't hindi na siya maibaba? Show display. Ayaw. Hindi ko makita yung title, guys. So ulitan natin. Ito Sen Ping Lacson on Blue Ribbon. Probe Duterte resolution. Tama ba? Interview on DCMM. So eto, panoorin natin para lubos nating maunawaan. Umaga po, si Peter Atrica dito sa DCMM. Sir, Miss Rick, Boss Peter, Miss Rica, magandang umaga po sa atin lahat. Good morning, Senator. Nice to have you back po. Opo, Senator Ping, unang-una, ang dami... Dito ang daming pagdudulas or nagkadulas-dulas na si Senator Ping Lacson dito. Tingnan nyo. At talagang nadulas siya na talagang pinoprotektahan niya at takot siya kay Martin Romualdez. Pakinggan nyo. Po talagang nagfa-follow ng Senate Blue Ribbon Committee hearings. At maraming nga nalungkot ay wala ngayong linggo. So kailan po ba susunod? Nag-suspend lang kami ng session dahil ang intensyon para makapag-focus kami sa budget hearings. Okay. Kasi nasa committee pa lang Opo. At sa lalong madaling panahon matatransmit na sa amin yung tinatawag na HASGAB. Sa ganon, magsisimula naman kami ng plenaryo, mga plenary debate. So sa ngayon, ang focus lang, hindi pa tapos yung mga committee, yung mga agencies. So doon naka-focus. So napagkaisahan, doon na muna kami sa budget deliberation. Anyway, it will only take siguro 1 week or 2. Pagkatapos, pwede nang ibalik yung pagdinig sa... In the meantime, nire-assess, nire-review lahat yung mga nakalap na mga dokumento, mga testimonial evidence at lahat, para nasa ganun pag-aralan kung pwedeng mag-render na o maggawa na yung komite ng partial committee report
Mhm. Pero Senator Ping, ibig sabihin niyan baka next week, ganun po ba? Or at saka I know and I understand na marami pa ring iimbitahin muka no sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. May we confirm po that the committee will be inviting si dating Speaker Martin Romualdez? Yes, pero yung invitation sa kanya, i-course through the House leadership, hindi pwedeng diretso sa kanya. Kasi bilang paggalang doon sa counterpart namin sa Wow! lower house, kailangan idaan namin yung invitation kay Tanginang yan bilang paggalang. Unang pagdudulas unang pagkadulas ni Ping Lacson. Gumagalang daw siya sa karapatan ni Speaker Martin Romualdez. Bilang paggalang, tanginang yan. Ang lupit, no? Piruin mo, ang dami ng umaano kay Romualdez tapos bilang paggalang pa rin ang desisyon mo. Wala talaga. dating Speaker Romualdez doon sa bagong liderato kay Speaker Boji D. So he may or may not, in other words. Depende. Kung sasabihan siya ng House leadership na magpunta siya doon o sa aming pagdinig, darating siya. Kung hindi naman siya papahintulutan, wala rin kaming magagawa kasi nga ginagalang natin yung tinatawag nating interparliamentary courtesy. Yung implementary courtesy na yan, nabubulol pa ako. Kaya yan ang pinili nyo kasi nga para makadahilan si Martin Romualdez na wag dumalo sa Senate hearing. Tama po, di ba? Ang galing. And by the way, I'd like to reiterate, explain ko ulit kasi maraming hindi nakakaintindi. Pag sinabing interparliamentary courtesy, ito'y binibigay namin doon sa institution, hindi sa mga individual na mga members. Kaya nga si dating Congressman Saldico, kasi nag-resign na siya bilang kongresista, diretsong ipapadala sa kanya yung invitation doon sa kanyang address dito. Okay. At dahil alam naman natin na siya'y wala dito, nasa abroad, mahantong yun sa pag-i-issue ng subpoena at pag hindi siya makatugon doon sa subpoena, pwede siyang ma-cite in contempt of the committee at ma-issuehan ng warrant of arrest. Yun pong So, yun nga, no? Kay Saldico, may warrant of arrest. Pwedeng maisampa sa kanya yun. Kay Martin Romualdez, hindi. Kasi una-una, hindi naman daw umalis si Martin Romualdez bilang congressman. Hindi bumitaw sa kanyang pwesto. So, sa madaling salita, kahit pala ipatawag nyo si Martin Romualdez, kung hindi kayo susundin nung sinasabi ni Ping Lacson na kung susunod yon, pwede namin pagtawag. Kung hindi susunod yon, wala kaming magagawa. So ibig sabihin, useless din pala talaga yan. Naku, tigil nyo na yan. Sayang yung pera dyan. Oo, sa hearing na yan. Speaking of former Representative Zaldico, yun pong pag-freeze ng mga assets, is that part of the function ng ng Blue Ribbon? Hindi, AMLAC. Pero okay. ang naging bahagi namin doon, kasi hindi lamang yung kay ex-congressman Saldico, kung hindi pati yung sa mga ibang na-freeze na yung accounts. Dahil nung Wala yun, walang kwenta yan. Kahit i-freeze nyo yung account ni Saldico, putangin na, yung mga pera naman yan, hindi naman nakalagay sa mismong bangko niya. Hindi naman yan tanga-tanga para ano niya doon sa mga bangko niya, yung mga ninakaw niyang pera. Ay di ba may mga bali-balita na umuupa sila ng tao para lang gumawa ng account at doon ni sinasalpak yung mga pera. At yung iba nga nasa kwarto. Nagpagawa pa nga ng isang apartment para doon ilagay yung mga pera. Call sa aking opisina yung members ng AMLAC, si Executive Director Matthew David, si Attorney David. Doon ko natanong, what would it take for the AMLAC to start or initiate the freezing of accounts? Ang sabi niya, without a formal complaint at the very least. Hindi ito yung tinatawag na ipapile yung information sa korte o magsisimula yung preliminary investigation. Kundi formal complaint. Nag-file yung NBI, nag-file halimbawa DPWH, yung parang pwede nang mag-trigger, mag-initiate na yung AMLAC sa Uy, anong meron? Bakit wala na naman? Bakit may ads na naman tong hinayupak na to? Anong meron? Ha? Tanginang to. Nag-ads na naman. Wala na tong... Hindi ko pala to na set up. So, agad-agad kong i-communicate yun kay Secretary Vince Dizon
even sa ombudsman, kay kay Mayor Magalong, sinabi ko, kailangan makapag-file na kagad kayo ng complaints para na sa ganun mahabol yung mga accounts at ma-freeze kagad. At kasabay noon, binigyan kukuha natin yon kasi diba? Hindi niya agad sasabihin yan. naman din sila o nagre-request kami ng mga karagdagang salaysay noong mga na-contempt. Kasi pag hinihiram nila yung mga tao, agad-agad pinapadala namin sa DOJ. At kung naman yung makalap nilang additional pang mga testimonya, ay humingi kami ng kopya para maging part na rin ng record. At ito'y, pag nasa amin yung dokumento, yung karagdagan salaysay, ipapalahad namin din sa kanila sa isang formal na pagdinig na sa gano'n, maging officially maging record ng Blue Ribbon Committee. Paano po yung koordinasyon ng Ghost project na ang ginamit mo mga dokumento ay falsified, isang count yun ng malversation through falsification. Senator Ping, sabi nga ng marami, ito pong ginagawa ninyong pagdinig, very, very crucial, and it may be a watershed moment sa history ng Senado. I'm referring specifically. Crucial, pero mga kontraktor lang. Pero si Martin Romualdez, medyo pinagtatakpan. Ito ang pinaka-worst na Blue Ribbon Committee sa kasaysayan ng Pilipinas. Kasi ito isipin nyo na lang, kung si Marcoleta, yung chairman pa rin ng Blue Ribbon Committee, baka matagal na nating napanood. Baka matagal na natin nakita si Romualdez na nandiyan sa Blue Ribbon Committee na humaharap. At yung mga witness na tinuturo si Martin Romualdez na isa sa mga mastermind dito sa nakawan ng flood control, nakakaharap niya na siguro ngayon. At ikinukwento niya naman yung side niya. Hanggang ngayon, in-stop muna yung hearing. 2 weeks daw, 1 week or 2 weeks. So, ang tagal nun. Di ba? Specifically po, doon sa participation halimbawa ni na Senator Jinggoy, Senator Joel, and now recently lumulutang na rin yung pangalan ni Senator Mark Villar. How do you come up with an elegant solution to that? Should they actually recuse themselves already, or hindi ba pwedeng gawin yun? There is no elegant solution, Boss Peter, Kasi alam mo, we should strike a balance between yung pagtrato sa aming mga peers. Member sila ng panel, mag-manifest sila kung ano man yung gusto nila sabihin, hindi rin naman namin pwedeng pigilan. Ganun lang yun. Opo. I was not thinking, Senator Ping, of actually barring them. My question was, dapat na bang medyo mag-recuse na sila, or is it untimely? Because we were talking about interparliamentary courtesy, meron nga ding intra-parliamentary courtesy among the senators, di po ba? Opo, pero at this stage, dahil meron namang ICI din, you think na hindi naman magiging major issue kung kasali pa rin sila sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, basta mag-a-appear din sila sa ICI. Mag-a-appear sila doon kasi may subpoena powers yung ICI . Di ba nga nagpunta na doon si dating Senate President Escudero? Oo. Yung mga papatawag doon, talagang pupunta sila doon kasi pag hindi sila pumunta doon, pwedeng dumulog yung ICI sa anumang korte para doon sila humiling na mag-contempt at mag-issue rin ng indirect contempt, pagpaliwanagin. Yung alin kasi... So, mangyayari pala dito sa ICI kung sakali man na may kasi papunta na naman yan daw sa Duterte yan . So, pag in-involve pala nila ang mga Duterte, lalo na to si Pangulong Duterte, pwede na palang maiuwi si Pangulong Duterte. At 'di ba, ngayon nababalitaan natin na makakauwi na si Pangulong Duterte. So, ito pala ay isa na namang panibagong diversion or plot twist ng administrasyon para nga naman pag nakalaya si Pangulong Duterte sa ICC, makauwi ng Pilipinas, ito na naman yung kakaharapin.
Aba, marami kayong option ha. Yung recusation at Oo. o yung inhibition, it's always a personal call, Yes. personal decision. Walang pwede makapag-impose except, halimbawa, yung korte mismo, Supreme Court mismo magsabi sa judge, Opo. Hospital, Rica, na kitang-kita ng Korte Suprema at papangalagaan na yung mismong institusyon, yung judiciary. Pwede lang utusan talaga yung huwes na mag-inhibit ka dyan. Pero binibigyan nga sila ng enough leeway Wish to make a debate out of this, Senator Ping, with due courtesy. times na hindi dumalo, magiging ground yun para tanggalin siya bilang miyembro ng isang komite. Not just the Blue Ribbon Committee, but lahat ng committees namin. Opo. Senator Ping, pag nagsimula po bang mag-file ng cases ang ICI against certain individuals, matitigil na po ba ang investigasyon ng Senado? Hindi. Separate yun eh. Yung sa amin, in aid of Kaiba yun eh. legislation. And of course, investigations. Kasi yan ang mandato ng Blue Ribbon eh. Primarily, in aid of legislation, pero may karugtong yun. And investigations. Meaning, pwede kami mag-imbestiga rin at para magrekomenda kung sino ang papaila naman. Yung mag-iinang Villar, iniimbestigahan po sa proyektong iginawad sa mga kaanak. Meron po Ito ba na. ng mga flood control projects na involved dito? Hindi pa natatouch ng komite. Narinig ko lang yon doon sa pahayag ni Secretary Boying Remulla. Na sinabi niya meron silang natuklasan na 18.5 billion na di umano, ito'y in-implement, in-execute nung isang kamag-anak ng mga bilyar sa Las Piñas. So yun ang kanilang tinitingnan ngayon at ang narinig ko nga, isusunod nila sa investigasyon nila yung particular na kaso na yun sa Las Piñas. Okay. O eto bakit ko ba dahil etong panahon na to na DPWH, etong si Mark Villar, si Senator Mark Villar, ay eto rin pong panahon na presidente si Pangulong Duterte. Na itinilaga ni Pangulong Duterte si Mark Villar bilang DPWH secretary. So ngayon, kung halimbawa man na etong si Mark Villar ay mapatunayang involved sa flood control issue noong 2016 hanggang 2022, kundi ako 2021, malamang sa malamang uungkatin na naman ni Boying Remulla at sasabihin na naman ni Boying Remulla na dawit na naman at isa rito si Pangulong Duterte sa issue na to. Malamang talagang madadawit, talagang idadawit nila si Pangulong Duterte dito sa issue na to. Kasi si Mark Villar doon yan eh. Panahon ni Pangulong Duterte yan naging DPWH Secretary. And tanong nga dito, yung ICI na independent investigator, yung isa doon is former secretary din nung panahon naman ni Aquino. So, bakit yon hindi iniimbestigahan? Bakit naputol lang hanggang kay Mark Villar? Dapat hanggang doon eh. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, 'di ba, dati nagka-issue na pinondohan yung isang tulay na kahoy na gumuho, kasama pa nga sila doon. Tapos yung tulay na wala namang ilog. 'Di ba? So, isa rin 'yon sa mga tinitingnan natin na kung merong mang anomalya nung panahon ni Pangulong Duterte sa flood control, bakit hindi natin tanungin nung panahon ni Aquino din? Nandyan pa, kasama pa sa member pa ng ICI yung yung isa sa mga former DPWH secretary. Bakit? Nung panahon ba ni Aquino malinis ang flood control? Katarantaduan yan. Dito po tayo sa Marites portion. Bakit ano daw po yung photo o yung litrato ninyo na kasama yung Diskaya couple na kumakalat sa social media ngayon? Ano po ang konteksto nung? Malisyoso, no? Dahil nangyari nung kampanya 2025. First and only time outside of the Blue Ribbon hearings na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi doon, meron akong supporter, follower, na taga Davao City. Anak yon ng dating police general na na-under sa akin. Okay. So, siya yun naman yung namatay na yon, si General Villaroman. Dati siyang chief security detail na Mayor Duterte pa noon. Hanggang sa naging presidente na si Mayor Duterte,
yung doon naman namatay si John Villarman. Yung anak niya, parang siya yung nag-take over noong para may security agency sila sa Davao. So nagpatuloy na naging supporter ko yung anak. Tapos, yun nga, dinala niya yung anak o kapatid, hindi ko na maintindihan na mag-asawang Diskaya. Sabi niya, merong napalaking rally, grand rally nga May mga performers, mga national artists na pupunta doon para mag-perform. At baka raw gusto ko magpunta para, part na ng kampanya. Ako naman, agad-agad naisip ko, si Tito Sen, kasi sa Lublugan, nakakahiya naman kay Senator Soto, kasi yung pamangkin niya, si Mayor Vico, kalaban naman nung nanay, nung si Sara Diskaya. Okay. So nag-decline ako. At saka isa pa, inisip ko, dinadala rin ako ng mga ibang party list group. Nag-decline ka pero may picture kayo. Nag-decline ka pero may... Tsaka ito edi inamin mo rin talaga nung panahon daw nung halalan yun, 2025. So kung yung kay Chis Escudero na binigyan siya ng isang kontraktor ng 30 million para sa pangangampanya niya, hindi kaya meron ka din, Senator Ping Lacson? Hindi naman wise o smart na political decision na mag-attend ka ng rally ng isang party list kasi mag-gain ka sa isang party list, halimbawa, supporters nila, mawawala naman sa yung suporta ng ibang party list groups. So sabi ko, nag-decline ako. Nung nauna yung dumating, may kasama pa nga abogado Hindi ko na matandaan kung sino. Dumating ngayon yung mag-asawa. Sandali lang kami nag-uusap, halos wala kami na pag-usapan. Siyempre, bago nung palabas na sila, kung pwede na magpa-picture. Wala naman ako idea kung sino yung mag-asawang Diskaya. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Wala akong kamuwang-muwang. Hindi nyo kilala, in other words. Hindi ko kilala talaga, personally tayo. Kakasabi mo lang nakalaban ni, 'di ba? Sabi mo nahihiya ka kay Tito Soto dahil yung pupuntahan mo ay kalaban ng pamangkin ni Tito Soto, nakatandem mo, 'di ba? Tapos sasabihin mo hindi mo kilala ang Diskaya. Huli! Kakasabi mo lang kilala mo nga na tawag dito na kalaban ni Vico Soto ang Diskaya tapos hindi mo sila kilala. Katarantaduan. Na nakaharap ko sila outside of the committee hearings. Of course, nakakaharap ko na sila sa committee hearings. Pero that was the first and only time that I met them. Okay. So malicious but may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami. No? Without admitting, of course, hindi totoo. Opo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Hindi, wala namang masama sa nagpa-picture taking sa iyo ang Diskaya. Ang masama doon is nagsinungaling ka na hindi mo sila kilala. Tapos, nahiya ka pa nga kay Tito Soto. Ikaw na mismo nagsabi na kalaban ang pamangkin ni Tito Soto. Ibig sabihin, kilala mo pa rin sila. Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Carly Diskaya? Hindi ganun. Ginagawa mo naman kaming sa picture, parang may puwang So doon lang makita yung malis. Kung sino man yung nagkalat noon. Of course, ginamit nila si Kiko Barsaga. Kasi yung nag-post. Pero meron niyang, paano malalaman ni Kiko Barsaga kung wala nag-fit sa kanya na malisyoso o malisyosa? Opo. Alright, tanong naman ako on a different topic, Senator Ping, no? May nirelease po na resolusyon ng Senate na humihingi na payagan ng house arrest ang dating presidenteng Duterte. Meron po ba itong magiging epekto sa desisyon ng ICC? Pakinggan natin to. Wala. Depende sa kanila. Yun, a sense of the Senate lamang. Hindi pa nga napagdesisyonan kung ito'y papadala, yung kopya ng aming Senate resolution, hindi pa nga napagdesisyonan ng Senado kung ipapadala ito sa ICC. Kasi ang nangyari dyan, nung nag-caucus kami, iba yung tenor noong naunang resolution. I think there were 2 resolutions filed. Nung binasa namin, sabi namin, huwag tayo maghalo ng mga legalist. Kasi nakalagay doon, until proven guilty, hindi pa naman na-prove. Ang napag-usapan namin doon, kung gagawa tayo ng resolution na magpapasa tayo o kaya ipapa-adapt natin, i-confine na lang natin sa purely humanitarian consideration. Ako, ang katwiran ko, sinabi ko sa explanation ng vote ko, kapwa Pilipino, I don't care if he's a former president, I don't care kung kaibigan ko siya nung mayor pa siya, maski sinong kapwa Pilipino, yun yung mga kababayan natin na nasa abroad.
na nahatulan na ng kamatayan, hinahabol Yun. pa natin. Ayos yan. At ginagawa natin ng paraan na ma-commute man lang sa habang buhay o sa life imprisonment. Yun, legal na yun, pinakakailaman pa natin. Anong diferensya sa isang kapwa Pilipino na rin natin? Sabi ko, kalimutan na natin, set aside na natin yung kung sino siya. Ang tinitingnan, ako particularly, tinitingnan ko lang, kapwa Pilipino natin yan. So ano bang masama na mag-express ng sense of the Senate na for purely humanitarian consideration, mag-express tayo na bigyan ng house arrest. No? Kung susundin ng ICC yun o hindi, nasa sa kanila yun. Hindi natin pinapakialaman. Opo. Of course, very very complex situation. So, yun, no, dito, maganda yung sinabi ni Ping Lacson, palakpakan natin. Maganda yung sinabi niya rito. Talagang may punto naman siya rito na ang usapan dito is kapwa natin Pilipino. Yung iba nga, pinapauwi natin kahit malala ang ginawa sa ibang bansa, what if patong si Pangulong Duterte. Yun nga lang, Sen Ping, medyo natunugan kasi kayo ng mga netizen. Ang nangyari kasi, sa inyo to kay Tulpo at sayo. Yung isang Tulpo, tumutol. Yung isang Tulpo, pumayag. Si Soto, tumutol, ikaw, pumayag. Sa madaling salita, naglalaro. Naglalaro na, alam niyo na parang Amy Marcos, nagbabangka sa dalawang ilog na para hindi kayo masyadong masunog. No? Sabihin na natin na, sige, sabihin mo na, bakit? Hindi ko naman pwedeng pakialaman si Tito Soto kung anong decision niya. Pero parang nakakapanghinala lang yung galawan nitong ni Tulpo, ni Rapi Tulpo at Erwin Tulpo, Soto at Lacson. Pansinin nyo maigi yun. Pero paano natin po ipapaliwanag yung sinasabing nagkakamatayan sa Cebu? Bakit naman yan ang tinatakil ninyo sa Senado? Mabuti, nabanggit mo yung Cebu. Nag-usap-usap din kami, at least ilang mga senador, kasama ko doon, na dapat yung Senado, as an institution, kami mga senador, baka pwede mag-ambag din kami, out of pocket, para tumulong kung ano may maitulong namin doon sa mga kababayan natin sa Cebu na nasalanta ng lindol. Opo. So yun, in the works yun, ano? At eto speaking of lindol, dito nga may panayam si Vice President Sara Duterte. Mapatungkol dito sa mga nasalanta ng bagyo. At ito po, panoorin natin. Napaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya nung mga namatayan at pinapaabot rin namin yung aming pagsuporta sa mga apektado noong lindol, yung mga nasira ang mga bahay at merong mga nasira na mga kagamitan. Vice, kagabi po nasa Medellin kayo and then now in Bugo. Saan pa po kayong areas pupunta po to inspect and to check kung ano yung mga kailangan ng mga kababayan natin dito sa Cebu? Oo. 2 araw kami dito, no, kahapon. Nasa Medellin kami, bumisita kami sa disaster center nila at kinausap namin si Mayor at ang sunod namin ay kaninang umaga sa Bugo. Merong mga saan ang gihaya gani sa Tagalog? Nakaburol. Merong nakaburol na mga patay doon sa Bugo. So binisita din namin yon at binisita din namin yung mga ibang mga kabahayan na yung mga tao ay natutulog sa labas ng kanilang mga bahay at nasa daan sila at sa mga highway natutulog dahil sa takot. At binisita namin yung 2 patay sa San Remigio. Merong 2 nakaburol doon. At ngayon nandito kami sa isang barangay din sa Bugo para bisitahin yung mga biktima ng landslide. Dito mga namatay din at ang kanilang pamilya. Sa assessment niyo, Vice, ano yung mga pinakakailangan po nila ng mga apektado ng lindol? I think kailangan niya ata ilapit din kasi yung sound niya. Ang nakita ko, ma'am, kasi nandito kami kagabi, sa Medellin kami natulog, ay yung kuryente.
lahat ng mga areas ngayon walang Oo, kuryente. isa rin yan. No? Pero ang hirap hindi yan, walang kuryente. Makapagbukas ang mga negosyo at hindi rin makabalik ang mga tao sa mga bahay nila dahil sobrang init at syempre sa takot na rin. Pangalawa, ma'am, yung tubig, dahil walang kuryente, Yan, isa pa yan. ay wala ding tubig. So yan yung dalawa sa pinaka kailangan nila ngayon. Ang pangatlo ay yung stress debriefing. Napakahalaga ng stress debriefing sa mga tao dahil takot sila lahat sa nangyari. Trauma, no? Gulat sila lahat sa nangyari. Wawa At takot sila na bumalik sa kanilang mga bahay. Marami sa kanila ang bigla na lang umiiyak. Marami sa kanila ang bigla na lang nagsasabi na hindi nila alam kung ano ang biglang nangyari sa kanila. So dapat merong stress debriefing yung mga tao para mailabas nila yung mga nararamdaman nila at takot nila. So yun. At ang sunod na nakita ko na pangangailangan ay yung assessment, yung turuan yung mga tao paano mag-assess sa mga bahay nila, kung structurally sound pa ba yung bahay o kailangan ayusin para hindi siya maapektuhan sa mga aftershocks dahil napakalakas din noong mga aftershocks. Thank you, ma'am. So yan, no, kaya ako naman to pinapanood sa inyong video na to, ay eto, katulad niyan, yung mga hinanaing ng taong bayan, ng mga tao diyan sa nasalantang mga nasalanta ng lindol at bagyo, hindi ho natin malalaman yung hinanaing nila at yung kailangan nila kung wala si Vice President Sara Duterte. Ano? Kaya yung mga tumutuligsa kay Vice President Sara Duterte na nang bastos daw ito dahil hindi daw umattend sa kanilang deliberation budget, isa pong isang malaking katarantaduhan po ang inyong mga sinasabi. Mas mahalaga pa kayo kaysa sa mga kababayan natin na nasalanta ng lindol? Ano kayo, Diyos? Tanga ka ba? Tanga ba kayo? Parang feeling nyo, Diyos kayo Kayo lahat, kayo susundin, babaliwalain ni Vice President Sara Duterte yung mga kababayan natin na nasalanta ng lindol. Ganun na yung pananaw nyo ngayon. Kagaguhan niya, no? Kaya yun, palakpakan natin si Vice President Sara Duterte at ang mga isa rin, yung Davao City dahil nagpaabot din po. Kung ano na nagpaabot ng tulong dyan sa Cebu, sa mga nasalanta ng lindol. Yan, palakpakan natin itong mga to. Galing, grabe. Kaya nga talaga kaya nga ako ay may post sa aking Facebook na andun po ang mga picture namin ni Vice President Sara Duterte, ni Pangulong Duterte, ni Baste, at lahat ng mga Duterte dahil doon ko po pinakita na talagang ang lubos na kailangan ng bawat Pilipino at ng ating bansa ay ang pamilyang Duterte. Wala na hong iba dahil talaga simulat sa poll noon pa man sa kanyang ama ay talagang ganito na ho ang ginagawa ng mga Duterte na walang pagdadalawang isip na tumulong para sa ating mga kababayan. At yan, kasama na rin dyan sila Senator Bongo na isa din sa nanguna sa tumulong dyan sa mga kababayan natin sa Cebu at sa iba pang mga lugar na nasalanta ng bagyo. So palakpakan po tayo. So yun, ano pong may kukomento nyo sa panayam ni Ping Lacson mapatungkol dito kay Martin Romualdez at nadulas nga na talagang pinagtatakpan niya si Martin Romualdez at dito sa pagkadawit ni Risa Anlibayrus sa insertion na meron pala siyang 3 billion insertion sa budget ng 2025 at dito sa panayam ni VP Sara Duterte. Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.